Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then, Christian soldiers, unto victory. Hell's foundation quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, laud, and honor unto Christ the King. This through countless ages men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko't mga kapatid. Welcome po muli sa ating online prayer covenant. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa maganda at payapang umagang ito na tayo ay nagising. No, tayo po ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan at ginising mo po kami ng napakagandang umaga na may taglay na panibagong buhay, kasiglahan ng aming lupang katawan, at bagong pag-asa na naman, Panginoon, sa araw na ito. Dakilang Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, at ganun din po patuloy kayong mangusap sa lahat ng mga anak mo na nakahandang makinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbabatayan po ng ating aralin sa umagang ito ay ang ilang talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 99. Ito po ay ang mga talatang 2,
talatang 3 at ang talatang 5 na ganito po ang ating mababasa. Si Yahweh dakilang tunay, sa Sion o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghari sa lahat ng mga nilikha. Talatang 3, purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. At talatang 5, si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Ang sinasabi po, una sa talatang 2 na ating binasa, ay si Yahweh ay tunay na dakila sa lahat ng mga bansa. At siya ang naghari sa mga nilikha. Ang katagang tunay na dakila, no? Ano po ba ang ating pagkaunawa, no, sa salitang ito? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo, kapahayagan ng kaniyang kapangyarihan na walang bagay siyang hindi magagawa. Walang imposible sa Kanya at dahil siya ang lumikha sa sanglibutan, siya lamang ang dapat na kilalaning hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't nararapat lamang na sambahin, parangalan, dakilain at purihin ang dakila niyang pangalan. Alam po natin na sa simula't simula pa, no, na nakilala natin ang ating Panginoon, hindi po natin maipahayag or hindi po natin kayang i-explain kung paano or gaano kadakila ang ating Panginoon. At siya ang dapat na tanghaling hari, no? Hari ng mga hari, no? The King of Kings and the Lord of Lords. Kasi nga po, ang tao, alam natin na marami pong ginagawang pag-aaral, pagsasaliksik, at halos lahat ay naistuklasin ng mga tao. Pero hindi po hahayaan ng Panginoon na ang mga taong ito ay maabot ang kaniyang kaalaman, no? Walang sino mang makaaarok ng kaalaman at karunungan ng Diyos. Kaya't syempre po, tayo ay nilalang lamang, lalalangin po ba tayo ng Diyos kung tayo ay hihigit pa sa Kanya? So syempre, siya po ang ating kikilalaning pinakamataas sa lahat. So dito po, sa mga talatang sumunod, no, sumunod na ating binasa, isa sa pinakamahirap na ipaliwanag na katangian ng Diyos ay ang pagiging banal at walang kapintasan. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis, kaya't maraming katangian ng Diyos na mapapasa atin din gaya ng pag-ibig, kahabagan, katapatan at iba pa. Ngunit ang kabanalan ng Diyos ang magbubukod sa Kanya mula sa lahat ng mga bagay. Ang kabanalan ng Diyos ay higit pa sa pagiging perpekto at walang bahid na anumang karumihan. Ito ang esensya ng Kaniyang pagiging naiiba sa lahat. Siya ay Diyos na banal. Sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng banal ay set apart o hiwalay sa iba. Walang katulad ang Diyos, kaya't siya ay dapat papurihan at parangalan. So bilang pagwawakas, no, dapat po tayo, no, bilang mga mananampalataya ay mamuhay sa kabanalan dahil banal ang ating Diyos. Para magawa ito, magsimula tayo sa pag-alay ng ating sarili bilang buhay na handog sa ating Panginoon, bilang ating pagsamba. Tapos hayaan po nating baguhin ng Diyos ang ating kaisipan upang hindi na tayo umayon sa takbo ng sanglibutan at nang makapamuhay tayo ng may kabanalan at makapagbigay lugod sa ating Panginoon. Kaya isang payo sa ating mga tagasunod ni Kristo na tiyakin natin ang ating motibo sa paggawa ng maraming bagay. Panatilihin natin ang dalisay na puso sa harap ng ating Panginoon at ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa dakila at tunay na Diyos. Tayo po'y manalangin. O aming Amang banal at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa paalaala mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tunay nga po Panginoon
na marami kaming mga bagay na minsan alam namin pero hindi po namin naisa sa pamuhay. Alam namin pero nag-aasta kami na hindi namin alam. Dakilang Diyos, maraming salamat sa paalaala mo po sa amin na ikaw lamang ang tanging Diyos na aming sambahin, na aming Diyos na papupurihan sapagkat ikaw ay tunay na dakila. Alam namin na walang bagay na hindi ka magagawa. Ikaw ang nagbibigay ng aming pangangailangan. Hindi pa man nangyayari, Panginoon, alam mo na ang mga mangyayari sa kinabukasan. Kahit sa iyong mga kamay nakasalalay ang aming buhay, ang aming tagumpay. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na lagi naming makita ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, kung papaano kami mananatiling malinis, na may pusong mapagmahal gaya ng itinuturo mo po sa amin. Sa lahat ng mga katangiang ipinakita mo, Panginoon, tulungan mo kami na ito ay mai-apply namin sa aming sarili. Alam ko po na mahirap, napakadaling sabihin pero mahirap namin na gawin. Pero alam ko at naniniwala ko, Panginoon, pag kayo ang nasa sa aming buhay, ikaw o Panginoon ang aming tinitingnan at sa iyo nakapokus ang aming puso't isipan. Alam ko po, Panginoon, na kasama ka namin para baguhin ang aming mga buhay na ito at makasunod sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, patuloy po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin at tulungan mo kami na maging matatag sa aming pananampalataya, na mapaglaban at mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok, problema na aming pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya na laging buhay ang pag-asa. Hindi kami manghihina sapagkat alam namin na sa mga panahon ng kagipitan, nandyan ka at kasama ka namin. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan ng iyong mga anak na patuloy na nag-aaral, patuloy na nagsasaliksik ng iyong mga salita. Sa iyo kami kukuha ng lakas. At nawa, Panginoon, ang mga anak mong ito ay patuloy na lumakas at lumago sa kanilang pananampalataya, na pagkatapos naming makita ito sa aming buhay at makita yung bunga ng aming pananampalataya. Kaya po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo po sa amin, sa iyong pangangalag at pag-iingat, taos puso ang aming pasasalamat, Panginoon, at ang aking dalangin ay nawa, Panginoon, ay lagi kayong mangusap sa amin at hinihiling ko po ang iyong muling pag-iingat, pangangalaga sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon at sa darating pang mga araw. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagagawa sa araw-araw ng aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.